Yes, yes, yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman tayo si Kuya Goods. At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at hit mo na rin yung bell para laging updated sa ating mga video. At kung gusto nyo mapabilis at mahanap kagad ang ating video, sumali ka na sa ating komunidad. Andyan po yung join button. Maaari po kayong mag-join. At para yun, kasali ka na. Ang kulit, paulit-ulit ano? Ito na, pag-uusapan natin, hindi nila may paliwanag itong kinaroroonan na saldi ko. Bakit? Bakit nyo pinapunta pa si Justice Secretary? Wala naman din pala kayong may bibigay na impormasyon. Kung si saldi ko ba ay mababalik sa dahig, sa Pilipinas. Pero bago natin simulan, isang like, isang share, samahan mo subscribe. At ayan, kung hindi ka pa na sa shoutout, mag-comment ka lang sa dulo ng ating video, ang ating shoutout segment. Abang-abang tapusin yung video, baka isa ka na sa ating nasa shoutout. Ito na mga pag-uusapan natin ngayong umaga. Ang mama gusto palang maging presidente. Itong si DILG Secretary nagpahayag na ho. Gusto niyang magtrabaho, gusto niya maging presidente. Ang tanong, gusto ba ng taong bayan sa kanya? Mama, nagsasayang lang kayo ng panahon. Oo, hindi ho pwede yung mga ganyang mga bagay na magpapakitang gilas kayo tapos presidente kagad. Hindi pwede yun. Si Tatay Digo, bago naging presidente yan, madami hong pinagdaanan yan. Oo, yun nga lang, pinagsisiraan. Tsaka wag ho kayo magpresidente. Mahihirapan kayo. Yung kasing nakahubad, ay hindi ho dapat pinagbabawalan nakahubad. At sasabihin nyo ay nagsorry. Hindi pwede yun. Si Tatay Digong, hindi ho yun naggagawa ng mga kwentong kutsero lang. Implemented, enforce ang kanya. Ganon si Tatay Digong. Hindi. In-implement, in-enforce nyo. Na-back to you kayo. Nag-sorry. Mali yun. Saka hindi kayo pwede mag-presidente. Next time, pag wala ng Duterte, saka kayo panukala at gusto nyo tumakbo. Mamaya sa ating video. At ito, nasan ba si Saldico? At sasagutin yan, mamaya din ng ating secretary, na pumunta mismo sa The Prague para nga hanapin ito si Saldico. Ang tanong dito, talaga bang nawawala si Saldico o talagang si Saldico ay hindi lalabas? Kasi meron noong interview ang isang reporter na tinatanong niya kasi kung pwede daw pupunta ang secretary, kung pwede daw ibalik, isama sa Pilipinas. No, 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 sagot ng foreigner na babae. No, no, no. Ano yan, parang napping? Kita nyo na. Pati foreigner, alam niyo yung mga istorya ng Pilipinas dahil siguro sa kadahilanan na itong si Bongit, atat na atat maging reporter, atat na maging vlogger, hindi muna niya tinansya o hindi muna niya, ano ba tawag doon? Konkretong detalye kung nasa na nga ba si Saldico. At ito naman taga-palaso ng Malacanang, parang yung pag-aresto, pagdakip, hindi naman terminology. Marami daw in general. Temo kasi sinungalingan ngayon. Di ba? Hirap na hirap ngayon sila ipaliwanag sa taong bayan kung nasa si Saldico. Sinabi nga nila, di ba? Hirap na hirap sila. Pasok na natin ito. Talakayin na natin at supalpalin na natin yung mga sinungaling ng bayan. Sinabi nga nila, unggoy. Balikan natin ang mata natin dyan sa Malacanang. Ito'y patungkol po sa kinaroroonan pa rin ng dating mambabata sa Zaldico. Madeline Villar Moratillo. Mads, yung tanong ko kanina, di ba mas superior ang Malacanang kaysa doon sa kalihim nila?
Yes, Alex, tama ka dyan. Pero kasi yung kalihim ng Department of Justice, yung direkta na nakikipag-ugnayan sa mga opisyal doon sa Czech Republic, kung kaya sila yung binigyan ng otorisasyon ng Malacanang para magsalita patungkol sa mga bagay na may kaugnayan sa kaya dating Congressman Saldico, na hanggang ngayon nga ay wala pang maibigay na malinaw na impormasyon ang Malacanang kung nasaan na nga ba itong si Saldico, kung naroon pa ba siya sa Prague o saan mang lugar doon sa Czech Republic. Nilinaw rin ng Malacanang na hindi masasabi na premature yung naging pag-anunsyo ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. na nahuli na itong si Saldico. Kita nyo? Yan ang may pagtanggi na dito eh. At mamaya, masusupalpal na rin itong si Palacio ng Malacanang. Palaso ng Malacanang ho, laging joker eh. Laging nagpapatawa. Kilala nyo siya. Ito nga kanyang depensa. Dahil hindi nga makita-kita itong si Saldico. Ay, nako. Puros kasi sinungalingan kasi. Inuuna muna ang yabang bago sa trabaho. Sisihin nyo yung panggulo nyo. Pinahama kayo. Pinagmukha kayong tanga sa milyon-milyong Pilipino. Pinagmukha kayong sinungaling sa mga milyon-milyong Pilipino. Di ba? Hindi ba kayo nahihiya sa sarili nyo? Magbabalita kayo, nahuli na si Saldico. Ngayon, ang sagot niya, ere. Nakakatawa. Necessarily mean that it is an arrest. Ang nahuli na salita ay very general. The public is seeking clarity because it was President Bongbong joke yan, Marcos who said nahuli na si Zaldico last week. And given po dahil yung mga development over the recent days na parang naiiba po, hindi po, para sa paningin ng iba, hindi nagtutugma yung, let's say, sinasabi po ni Justice Secretary Frederick Vida, can the palace set the record straight that the President acted on fully verified information at that time or initial reports? Because some observers are saying the announcement may have been premature on Zaldico. Okay. Gusto rin natin liwanagin dahil na maraming nagsasabi na ang Pangulo daw mismo ay nagbigay ng fake news. Unang-una, kung mapapansin niyo po, April 16, unang nag-post ang Pangulo ng kanyang mensahe. Nahuli na si Saldico. Pag sinabi nating nahuli na si Saldico, it doesn't necessarily mean that it is an arrest. Ang nahuli na salita ay very general. So kapag nahuli, pwede nating sabihin na napahinto, na-stop, na-prevent sa pagkilos, at hindi mali ang Pangulo sa kanyang inulat noong April 16. At sinabi pa nga niya dito na we are in close coordination with the Czech government to ensure that all legal processes are followed and to arrange for his return to the Philippines at the soonest possible time. Dahil yun ang nais ng Pangulo. Kaya makikipag-coordinate sa Czech Republic. April 17, nag-post siyang muli. Ang sabi niya dito, our coordination with Czech authorities continues. The latest information confirms that Saldico was stopped at the German border after entering from the Czech Republic. He was denied entry and returned to Czech authorities where he remains in custody. Hindi po ito mali. Hindi po nanggaling sa Pangulo mismo ang salitang aresto. Pero hindi rin po kinakaila ng SOJ that the movements of Zaldico were restrained to a certain extent. At nung nalaman na ang bansang Czech Republic ay hindi ginagamit ang salitang aresto, na hindi naman ginamit ang Pangulo at sa ating press briefing sa Iloilo, hindi natin ginamit ang salitang aresto. Kung ginamit man ito ng PCO, dahil yon ang kanilang pag-translate, most probably salitang nahuli. But, nung nalaman na hindi ito ang terminong ginagamit ang Czech Republic, yan po naman ay ating iginalang. At pina-correct na lang po natin nang naaayon din po sa nais na salita o termino ng Czech Republic. Dahil nga po, hindi lamang iisang bansa ang involved dito. Hindi lamang tayo ang involved dito. May ibang bansa na kailangan din po natin igalang ang polisiya. So, Yusek, we can guarantee the public that the lahat ng statement na nanggaling sa Pangulo ay dumaan, reliable at verified. And sino po ba daw yung nagbigay ng
cleared information sa President leading to the announcement because may details po agad nung sinabi ng Pangulo from crossing the German border and then eventually turned over to the Czech authorities. Sa ngayon po ay hindi ako makakapagsalita kung sino yung bigay sa kanya ng report na ito, pero maingat po ang Pangulo sa pagbibigay ng anunsyo sa ating taumbayan. Kaya huwag Maingat ipahid ka. sa Pangulo ang salitang aresto dahil hindi po niya yan ginamit. Maingat pa raw, ha? Maingat pa. Sa ngayon, hindi siya makakapagpahayag kasi nga, walang ipapahayag. Ito naman. Humahanga na sana kami nung pag-announce nyo eh. Di ba? Hindi, let think, isipin natin mabuti. Ano ba ang kagustuhan nila? Bakit nila gustong ito. Meron akong ipapakitang video sa inyo. Kung ito ay ibabalik tanaw nyo, ibalik tanaw nyo kung paano inihayag. Kasi nagmamadali eh. Sa yung video ko. Nagmamadali ang mama. Paano niya ihinayag yung statement na yon. Sige, pasok. Magbibigay na ako sa inyo ng pahayag tungkol sa kalagayan ni Zaldico. Nananatili po siya sa kustodiya ng Czech Republic at isinasagawa natin ang lahat ng mga kinakailangang hakbang para sa kanyang kita nyo? pagbalik dito sa Ang Pilipinas. sabi, nananatili ho siya sa kustodiya ng Czech Republic. Ano ang kustodiya? Ang ibig sabihin yan, nahuli. Oo, na custody. Merong mga wait lang Bluetooth disconnected. Merong mga bagay-bagay na ano tawag dito? May mga bagay-bagay na involved o nasakote. Yun yung nahuli, kustodiya. Ano ba yung kustodiya? Na-custody. Ibig sabihin, nahuli na. Bakit ganito? Parang pinasisinungalingan na ni Auntie Clara. Tuloy. Pilipinas. Inutusan ko ang Department of Justice kasama ang Department of Foreign Affairs na pangunahan ang pakikipag-ugnayan sa mga otoridad ng Czech Republic upang matiyak na maayos at naayon sa proseso ang lahat ng kinakailangan. Magpapadala rin ng high-level coordination team upang tutukan ito. Ang ganitong mga proseso ay may sinusunod na mga legal na hakbang sa pagitan ng mga bansa. Kaya't nangangailangan na sapat na panahon upang maisagawa ng tama. We will bring Zaldico home and we will do so in accordance with the law. He will Ayan na. answer to the Dito na Filipino tayo people. magkakaproblema. Maraming salamat. Bakit? Hindi na ho makita at mahagilap itong si Zaldico. Katunayan, mismong ang SOJ na ho, ang nagsalita doon sa DAPRAG na wala na ho sa kustodiya ng Czech Republic itong si Zaldico. Bakit sinasabi ng Pangulo na nasa kustodiya? Paano ngayon, Anta Clara? Paano ngayon ito? Paano ngayon itatanggi sa taong bayan lahat ng mga sinabi mo at sinabi na ho ng SOJ na wala? Ang sakla pa na. So pahiya na naman. Pupuntos na naman ng taong bayan. 'Di ba? Palakpakan! Diba, isipin niyo mga kasama, itong babae, talaga namang, ano ba tawag doon? Dinedepensahan niya pa yung sinabi ng Pangulo. Ito, sasabihin dito, wala na sa kustodiya. Pilipinas, the Secretary of Justice, the Honorable Frederick Vida. Wait. Add natin. Prague, Czech Republic. I am here with Chief State Counsel Dennis Chan, Undersecretary Romeo Prestosa of the Philippine Center on Transnational Crime, and of course, Ambassador Ed Menes. Today, we met with the Czech Minister of Justice, the Deputy Minister of the Interior, and the Deputy Minister of Foreign Affairs. I have to share difficult news, mga kababayan. Czech authorities have informed us that Mr. Zaldico is no longer in their custody. Kita nyo?
From the moment we received information on his whereabouts, the Philippine government moved as quickly as we could. We coordinated with international authorities, and the President dispatched this mission to Prague. But we are working across sovereign borders. Every country has its own laws, processes, and timelines. And we cannot compel a foreign government to act outside its legal framework. What we can do is work within those frameworks as aggressively as the law allows. We already filed our application in November with the Interpol Secretariat for a red notice against Mr. Kong, and we are awaiting Interpol's evaluation. Once issued, the red notice would enable any member country to detain and return him through extradition or deportation. Both governments, the Czech government and the Philippine government, have also agreed to begin formal negotiations on a mutual legal assistance treaty, an extradition treaty, and a transfer of sentenced persons agreement. The Czech Republic has reaffirmed its commitment to the United Nations Convention Against Corruption, as has the Philippines. We respect the sovereignty of other nations and their legal processes. We will continue to pursue accountability through every legal channel available to us. Sir, asa na si Zaldico ngayon? That information, what we can confirm is that he is within the Schengen area. That is the workable intel that we have. Why can't we confirm where exactly in the Schengen area is Zaldico? Because that information was not relayed to us. Where was his point of exit from the Czech Republic? That was not relayed to us. Same But you information asked. relayed to But you we asked. Why can't they give it to you? They're citing Schengen rules and data privacy. Which states that I cannot repeat that to you. But what they cited in our conversation is they were pointing to a possible police cooperation agreement, which we don't have, which is currently ongoing negotiations between the Philippine government and the Czech Republic. was information given whether he traveled by land, by air, or by sea outside? No further information. Sir, can you just relate to us what really happened on April 16 at the border of Germany from Prague when the president announced that nahuli na si Ko? I cannot Ano yung sinabi sa inyo? they confirmed one that during the time, no, he was under the jurisdiction of the Czech authorities, and he was within the territory of the Czech Republic. Why was he accosted? Kita nyo? Ang hirap nilang ipaliwanag. So in fairness naman dito kay SOJ, sa kagustuhan niya makatulong dito sa Pangulo, agad-agad siyang umaksyon. Ngayon wala silang makuwang mabigat na impormasyon na talagang naditine si Zaldico. Pinasinungalingan na ni Maharlika. Pinasinungalingan na ni Atty. Harry Roque. Ayaw na lang maniwala. Ano sabi ni Atty. Harry Roque? 'Di ba? Ano sabi niya diyan? Wait lang, may ayusin lang ako. Ano sabi ni Atty. Harry Roque sa usapin na 'yan? Wala si Zaldico dito. Nag-uusap kami ni Zaldico. Katunayan, binigyan pa ni Atty. Harry Roque ng abogado si Zaldico. Wala si Zaldico. Niliwanag na rin. Ngayon, lumalabas ang katotohanan. Wala nga si Zaldico. Bakit ba kasi inunahan ng balita nito ni Pangulo? Nag-vlog ang mama Di ba? Unang-una sa balita, kahit di pa natutulog. Napahiya sila rito. Nadamay pa si SOJ. Kasi siya ang inatasan yung kasinungalingan ng Pangulo, nahuli na, puntahan doon. Mamadaliin, papuntahin ng Pilipinas. Siyempre, ito namang Czech Republic, alam na yung nangyayari sa Pilipinas, hindi naman papayag yan. Kahit nasabihin niya na nandun, itatago yan. Bakit? Alam ang sitwasyon
Ano mangyayari ngayon? Di lalo nang walang maniniwala sa inyo, yung palasyo ng Malacanang, ano na naman ang kwento mo? Pagdating dito, sasabihin mo na naman, ay, paano ko kaya i-explain ito sa taong bayan? Hiyang-hiya na ako sa pagtatanggol sa iyo. Sabi Marimar, puros kasinungalingan. Wala ka nang makitang katinuan dito sa taga-palasyo, mga taga-palasyo ng Malacanang, nagbabalita, bawi, bawi, balita, bawi, bawi. Di ba? Chua, we're not prosecuting BP Sara Duterte. Talaga ba? Tigilan nyo kami. Ngayon, umalma. Matapos na tayo sa usapin na yan. Basta sila napahiya. Dito tayo sa mga kinasuhan ni Atty. Mascarpio. Ngayon, maghanda-handa kayo. Kung hindi nyo pinakilaman ang mama, ang kakapal kasi ng mukha nyo, kayo na nag-file ng case, kayo na nag-execute ng sinasabi nyong kukuha ng probable cause, pero naging mini trial, paninira dyan sa injustice court nyo, sa kangaroo court nyo. Ngayon, sasabihin nyo, diversionary tactic ang ginagawa ng kampo ng mga Duterte o yung asawa ni BP Sara na si Atty. Mascarpio. Ganun ba? Ba diversionary? Mali naman talaga pinagawa nyo. Kinalkal nyo na wala sa date. Kinalkal nyo na hindi pinapayagan ng mismong may-ari ng account. Kinalkal nyo. Hindi lang kinalkal nyo. In-expose nyo pa. Nasa Republic Act 1960 ata yun, kung di ako nagkakamali. Kung mali man ako, i-correct nyo na lang ako, na hindi nyo pwedeng expose ang isang account, lalong-lalo na hindi kayo ang tamang venue para expose ito. Diba? At doon naman sa AMLAC, yung direktor, kabago-bago mo pa lang, napaniwala ka na ng mga tanga. Ang problema ngayon sa iyo, direktor, sabit ka na dyan. Kasi sinabi na yan ng 2004 na hindi sa AMLAC galing ang mga nilalabas ni Trililing. Ilang video na yan? 2016, ganyan din na sinabi, hindi galing AMLAC. Nagulat na lang nung pinalitan mo, lumabas, nagbabasa ka lang. Anong papel mo dyan? May maleta ba? Sabi ni Aling Ledesma. Nagtatanong lang ho, May maleta na ba? Hindi muna kayo nagsuri-suri Banat kayo ng banat Ngayon, kasama kayo sa mga kasuhan. Sabagay, abogado naman kayo. Problema dito, pag upo ni BP Sara, yari kayo. Kasi hindi nyo na kayang palitan ang utak ng taong bayan Ang isip ng taong bayan, Duterte ang uupo para matapos na ang mga kadurubuhan ng mga magnanakaw sa kaban ng bayan. Tapos sasabihin nila, ay, pag umupo yan si BP Sara, babalikan tayo niya. Natural! Alam nga namang hindi kayo balikan, mga unggoy kayo. Alam nga namang hindi kayo balikan. 2022 hanggang ngayon, mga wala kayong katigil-tigil sa Duterte, hindi kayo babalikan. Hindi naman pwede yun. Di ba? Ang dami niyong binayaran. Mga troll farm, mga troll. Ang dami. Nakakita ko sa kung ano-ano lang pahina. Diyos mio. Ganyan kayo kadesperado. Akala nyo naman, sa dami ng mga troll farm nyo, ang simpansya ng taong bayan sa inyo pupunta, onggoy. Maling-mali kayo dyan. Abangan nyo. Ngayon pa lang, mainit na ang usapin. Napakataas ng trust rating ni BP Sara. Mag-survey kayo. Ikutin nyo buong Pilipinas. Ano ang lalabas? Sabi ko sa inyo, kakarampot lang ang Luzon. Hindi kayo aabante sa Mindanao at Visayas. Saan ba pinakamalaking city sa Pilipinas? Kung ako ang tatanungin, kung tama ang sagot ko, Cebu ata Tanungin natin sa partner ko, ano ang pinakamalaking city sa Pinas? Sasagutin to ng partner ko. Ano daw ang sagot? Sa Davao. Davao City. Pinakamalaking city. Sumunod ang Quezon City, Davao City ang pinakamalaki. Kita nyo na? Eto sasabihin natin, ano ba ang gusto ng mga taga Mindanao? Gusto nila maging kagaya ng Maynila.
Oh. Gusto nila maging maayos. Gusto nila walang kurap. Ano ba gusto ng taga Visayas? Ganun din. Mapaganda ang kanilang mga lugar. Ang Pilipinas, puno na yan. Puno na ng magnanakaw yan. Kaya kayo mag-isip-isip kayo taga Mindanao. At kung may sakali, kung sakali lang, na mayroong mga taga Visayas, Mindanao na gustong tumakbo ng pagkasenador, magbanggit lang kayo kay BP Sara. For sure yan. Oo. Isasama kayo sa lineup niyan. Kasi tapos na ang karera ng mga taga Maynila eh. Hindi naman sa pag-aano ha. Puro magnanakaw kasi. Mga congressman magnanakaw. Di ba? Senador magnanakaw. Pangulo magnanakaw. Dating speaker magnanakaw. Sabi ni Aling Ledesma, napanaginipan ni Aling Ledesma lahat yan. O, ipasok na natin. Itong usapin na House Justice Member nanindigan na hindi labag sa batas. Talaga ba? Labag sa batas ang mga pinagagawa nyo, mga unggoy kayo. Wala kayong ginawang matino. Puro kay Duterte. Tiga naman ng House Justice Members na hindi labag sa batas ang ginagawang proseso ng impeachment ng Kamara laban kay Vice President Sara Duterte. Ang galing na po yung reaksyon ito sa planong paghahain ng reklamo ni Attorney Manasseh Carpio, asawa ni Vice President Duterte, laban kina Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Eli Remolona. Anti-Money Laundering Council o AMLAC Executive Director Ronel Buenaventura at House Committee on Justice members dahil sa umunoy paglabag sa Anti-Money Laundering Act, Bank Secrecy Laws at Data Privacy Act. Kasunod ito, nanginiulat na covert at suspicious transactions ng AMLAC sa mga bank account na inuugnay kina Vice President Duterte at Carpio sa nakalipas na pagdinig na impeachment complaint noong April 22. Ang sabi ng AMLAC, suspicious transaction. Ng tipaklong ka. Naniwala ka kagad sa nagbigay sa'yo ng script. Director, naniwala ka kagad. Ay, yari ka dyan. Doon sa mga kongresistang tukmol, bakit kayo, yung tabingin yung muka, yung Saba Queen, pamumulit, ano sabi? Paglilihis lang daw. Ano nililihis ni Mes Carpio? Hindi naman siya politiko, tanga. Diba? Saba Queen ito, hindi naman politika si Mes Carpio, anong paglilihis? Kayo ang mayroong mga motibo. Diba? Kaibigan mo si Risa Virus. Kahit patakbuhin nyo ng presidente, maghanap pa kayo kung sino gusto yung maging vice president niya. O kahit ikaw, tumakbo kang vice president. Sarili mong page pinagtatawa ng kahoy, Saba Queen. Diba? Gigil na gigil sa yung taong bayan. Ngayon, ito, meron silang parang inaawitan. Oo, yung lumaban din itong pagka-presidente ata dati. O talo to eh. O vice president. Si Rojas. Mukhang papapil na naman. Ewan ko lang kung makakuha to ng simpatya ng tao. Tapos na ang karera nyo. Bahong-baho na ho ang taong bayan sa inyo. Ito yung tatakbong presidente. Panoorin nyo. Para magkaalaman. Ang mama gusto tumakbo ng pagka-presidente. Ang problema, gusto ba ng taong bayan? Siya na mismo nagsabi. Sir, paki-explain nga. Being president is everyone's dream, but I don't know if the people are ready for me or if I know I'm ready for the job, but I don't know. If you do decide to run, we better media train you. I told you I'm not the best person. pero so Front triangle, remember that. front triangle. Pag tumakbo, They still Secretary, because takbo they kayo. need to eat. Secretary, Yes. Secretary, takbo kayo for president. Tapos tatakbo rin ako. Tapos magharap tayo sa presidential debate. Sige, gusto ko yun, Gusto ko Kaya yun. maganda yan, ha? Heckler's, Takbo ka, ano yun? presidential Heckler's debate dream. tayo. Heckler's dream yun. Tapos patakbuhin din natin si Juan, patakbuhin din natin si Harry Roque. Ayun, Tatlo isa pa tayo yun. magdebate ron. Oo. Talk about the political circus. Yan. Nakakatawa yan, Kita nyo?
Sige, takbo kayo. Ha? Si Boy Tartar, tatakbo daw. Ang katinanlig ko, nakangatilig ko kasi Boy Tartar. So anyway, nakita nyo na yung circus nila dito sa usapin na to. Ngayon, napunta naman tayo sa shoutout segment natin. Siyempre, hindi tayo magtatapos hanggat hindi tayo nakakapag-shoutout. Marami tayong mga kababayan ang gustong-gusto na ma-shoutout. Ito na ang pagkakataon natin. Mula kay Rowena Quijano. Nanonood siya mula Paris. Shoutout po sa inyo. Rosana Sanchez, shoutout po sa inyo. Yun, lagi siyang nanonood sa Switzerland. Ayan, mama, nabati na kita. Ang sabi niya kasi, paano kami makakahabol sa shoutout? Lagi akong huli. Ayan, mula sa Switzerland, si Ma'am Rosana Sanchez. Shoutout po sa inyo. Bari Manalo, shoutout po. Mula Mount Manabu, Santo Tomas. Ayan, si Sir Bari, Santo Tomas pala ito. Kay Ma'am Adama Nusan, ayan, mula Texas, Houston. Eduardo Aplicador, lagi siyang nanonood sa atin. Guillermo Anora, ayan, shoutout po mula USA. Esteban Gumanit, yan, shoutout po. Nikki Labs, nanonood siya lagi mula Kuwait, shoutout po sa inyo. Nerissa Olita, mula Kuwait, shoutout po sa inyo. Jerry Labsinos, ayan, mula Vancouver naman siya. Virgilio Sota, mula Dubai, shoutout po sa inyo. Army Dison, mula California, Oxnard, shoutout po. Francis Mais, yan, mula Abu Dhabi, shoutout po sa inyo, ingat po. Mardelim, shoutout po, mula Tondo. Rexel Velasco, Isabela, Mariano Isabela, shoutout po sa inyo. Tomas Ferrer from Nasugbu, shoutout po. Victoria France, shoutout po. Ano na lang? Gliven Cando, shoutout po sa inyo. Maria Cecilia Ganaban, shoutout po sa inyo. Joselito Estante, shoutout po sa inyo. Silya Aklan, shoutout po sa inyo mula Batangas. Silip po na tayo. Dodi Landeser Panyes, shoutout po sa inyo. Romilda Handa, shoutout po sa inyo. Arturo Fields, shoutout po sa inyo. Arnold Dimba, shoutout po sa inyo. Sunny Boy Manggaling, shoutout po sa inyo. Eric Cruz, shoutout po sa inyo. Ronnie Aquino, shoutout po sa inyo. Ron Scago, shoutout po sa inyo. Ray Lobriano, shoutout po. Tarak Kakalikbib, shoutout po sa inyo. Alika Pistrano, shoutout po. Concepcion Robles, shoutout po. Loret Buscato, shoutout po. Orlando Flores, shoutout po sa inyo. Manuel Villones, shoutout po sa inyo. Roto Vegas na New Zealand, shoutout po sa inyo. Mariel Brazil, shoutout po. Marcela Castillo, shoutout po sa inyo. Eduardo Aplicador, shoutout po sa inyo. Maria Cecilia Ganaban, shoutout po sa inyo. Red Horn, shoutout po sa inyo. Francisco Rebato, shoutout po sa inyo. Ronnie Aquino, shoutout po sa inyo. Alfredo Canon, shoutout po sa inyo. Lumina Sabado, shoutout po sa inyo. Rogelito Melinda, shoutout po sa inyo. Romeo Cañete, shoutout po sa inyo. Brigette de Guzman, shoutout po. Linda Garbo, shoutout po. Marcelia Castillo, shoutout po sa inyo. At doon sa magpipiesta sa Mayo, sabihin nyo saan lugar kayo. Baka pwedeng makipiesta. At kung umabot sa ating video na ito, huwag mong kalimutan i-like, share ang video sa ating paglalambing. At hanggang sa muli, mamaya abangan natin at bukas 29, ang kaganap-ganap kung matutuloy ba ang pagbubuo ng impeachment, ano ba to, yung article of impeachment. Oo, sana nga ibato na nila sa Senado o sa plenary, pagbotohan na nila kung meron bang probable cause nakikita. Pero anyway, hanggang sa muli, bye-bye!